Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kape muna tayo para mainitan yung ating sikmura. Pag-usapan natin yung naudlot na bakbakan. Naudlot mga kababayan na boxing match ni General Torre at saka ni Baste. Itong si Baste, pinaya yung mga taga Davao. Pinakita niya yung kanyang karuwagan. Nanduwag si Baste kay General Torre. Ibata pa siya, 37 years old yata ito si Baste. 54 years old. Si General Torre. At saka siya yung naghamon. Si General Torre pa naman mga kababayan. Tuloy lang si General Torre. Baga magbago yung isip ni Baste. O ito si General Torre. Oh. Tuloy ang training mga kababayan. Diyan o. Tuloy sa training. Tumatakbo mga kababayan si General Torre sa gitna ng malakas na pagbagsak ng ulan. Ayan o. Parang si Manny Pacquiao po. Nagkamali si Basti hinamon. Nag-volunteer pa naman mga kababayan si Attorney Larry Gadon. Ay, hindi na pala yun abogado. Si ex-attorney Larry Gadon na disbarkasi. So, ito si Larry Gadon. Larry Gadon nag-volunteer na referee sa Baste versus Torre charity boxing match. Sabi ni Larry Gadon, I'm worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Yan si General Torre, astig yan. Merong iniinom yan na energy drink na coffee, sabi ni Gadon. Ayoko naman na magkaroon ng serious injury dahil ito naman ay isang sports game lamang, sabi po ni Gadon. So willing ako na mag-volunteer na referee upang mabilis kong maawat sa kasakaling magkaroon ng sakitan. Sayang. May referee na sana. At sabi ko nga mga kababayan, ang magandang round girl dito, si Sarah. Tapos yung kasi 12 rounds yan. Kada round mga kababayan. Sobra pa nga. O si Sarah plus yung tracing mga chicks ni Digong. O diba? Si Anilet. Tapos yung 13. Di ba? Kasama na doon si Hanilet sa tracing mga kireda, mga kababayan ni Digong. Kasi yung tunay na asawa, si Elizabeth Semerman, yung nanay ni Sarah. May 13 pa daw na chicks. Proud na proud si Pulong na ipangalandakan sa buong mundo na barako yung kanyang tatay. At yung lahat ng Duterte barako, kaya lang, pinayaan niya, yung lahi niya, pati yung mga taga Davao, lahat ng taga Davao, pinaya ni Baste, biglang umatras. Humingi ng napakaraming kondisyon, imposible. Imagine, yung kondisyon niya, mga kababayan, i-call niya daw yung counter, hindi counter, kundi yung pagtanggap ng challenge. Sa condition daw, sabihan ng ating magiting na general ni General Torre, yung ating Pangulo, na magpa-hair follicle test at lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw mga kababayan na gumawa ng palusot si Baste para hindi matuloy yung laban. Naduwag. Sayang, may referee pa naman mga kababayan na nag-volunteer, isang sekretary. Ito, si Larry Gadon mga kababayan.
Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan at merong iniinom yan na energy drink, coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag ka nakainom ka nito ay talagang astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya at masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan. Dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga layunin ni General Torre Astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis kumaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Wala eh, nabag na yung buntot ni, sayang, ni Baste at pinaya yung lahat ng mga kababayan niya. Natunaw mga kababayan, tinunaw ni, yung imahe ng kanyang pamilyang, maisog. Di ba yan ang gusto niya, Gusto ng mga Duterte na makilala sila bilang maiisog, matatapang. Nagkamali si Baste mga kababayan ng hinamon. Isang astig na hiniral. Ayun. Tumiklop bigla si Baste. Naganap ng rason. Para makaiwas. Ito. Lumambot po. Sayang ng tato. Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto Sayang mo lang yung tato talaga ng at bigote. Bakit kailangan mo pang charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Siya yung hindi serious. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Malinaw po na bumahag. Sa General Torre, may panibagong offer. Hindi na 12 rounds. 10 rounds na lang. Yan o. Yan o. Kalalabas pa lang na balita. 10 rounds. PNP Chief Nicolas Torre jog around the PNP Oval in the middle of the rain this Friday morning, July 25. 10 rounds. Part of his preparation for the Sunday's charity boxing match. Sabi ni PNP spokesperson Jane Pajardo. Yung dating sinabi ni General Torre, yung after na hamunin ni Baste, 12 rounds na niya. O ngayon, 10 rounds na lang. Ano na, Baste? Matuloy lang. Nagkamali si ng hinamon, si Baste. Ito pa lang si General Torre. Member ito ng PNPA Boxing Corps. Talagang lumalaban siya sa boxing noong panahon ng kanyang kabataan. Kaya ngayon, nagpa-practice siya para i-call sana. Kinol na nga niya yung hamon ni Baste. Si Baste naman yung umatras. Ready na sana, pati si Ping Lacson mga kababayan. Sabi ni Ping Lacson, personally, rightly or wrongly, I think we should respect his decision. Referring to General Torre, na kinol yung paghamon, pinatulan yung paghamon ni Baste. So sabi ni Ping,
Personal call umano ito ni Torre dahil maaring nainsulto ito sa mga naging pahayag ni Baste kaugnay sa kanyang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya galit na galit si Baste kay General Torre na si General Torre ay tumupad lang po sa mandato ng batas. May warrant of arrest yung kanyang tatay. Nag-implement lang po ng batas yung general. Pinersonal masyado ni Baste. O ngayon, naghamon, pinatulan, umatras naman po si Baste, pinaya yung mga taga Davao. Sabi ni Tulfo, naduwag si acting Davao City Mayor Baste Duterte nang pinalagan siya ni PNP Chief Nicolas Torre sa hamon niya na magsuntukan sila. May kondisyon ng mayor, papayag siya sa boxing match kung lahat ng mga opisyal ng administrasyon ni BBM ay magpapadrug test. Ayan na nga ang sinasabi ko, mapapahiya si Baste dahil di niya paninindigan ang kanyang hamon. Sa mata ng taong bayan, siya ay duwag, talawan sa Bisaya, pati dito sa amin sa Bicol, talawan, matalaw. Ang ibig sabihin ng talawan, duwag, kobarde sa salitang Kastila, coward sa Ingles. Sayang talaga ng tato. Dapat ipatanggal na lang ni Baste yung mga tato niya kasi misrepresentation. Di ba pag may tato ka, si General Torre, wala yatang tato si General Torre. Pero totoong astig, mga kababayan, hindi umatras sa laban. Si Baste, punong-puno yung katawan ng tato. Umatras. Misrepresentation. Pag may tato ka, astig. Di ba? Ibig sabihin, pangkwan man lang pala. Palamuti. Dekorasyon lang niya sa katawan. Noong panahon mga kababayan, pag ikaw, yung mga warriors, may mga tato. Simbolo yan ng kanilang tapang. Tama itong post dito mga kababayan ng isang netizen. Published by Philippine Defense Forces Forum about Baste. Yung karuwagan ni Baste, punong-puno pa naman ang kanyang katawan ng tato. Sabi dito, in Mindanaoan and Visayan tribal cultures, challenging someone to a duel or a fight to settle differences was not taken lightly. It was a serious and solemn act. Once the challenge was accepted, the warrior was expected to show up in fight with courage no matter how skilled their opponent was. Backing out, making excuses, or only agreeing to fight under certain conditions was seen as a great dishonor to both clan and tribe. Noong panahon nga po, pag ganyan, hanggang kamatayan po yan. Kung talagang hindi kaya, kasi tingin niya, highly skilled yung warrior, siya nung naghamon, nagpapatiwakal na lang po ang warrior kaysa mapahiya. Di ba? Nung panahon, yung mga ancient warriors ganyan, lalo yung mga Hapones, nagarakiri na lang po. Sa sobrang kahiyan, nagpapatiwakal na lang. Igawan niya, Mr. Maravillas. Ayun man talaga po, basahin ninyo ang history ng mga warriors po. Tama ito na sinasabi dito. Isang malaking dishonor, great dishonor to both clan and tribe. Pinahiya ni sa kanyang paghamon na hindi na pinanindigan yung hamon. Siya nung naghamon. Tapos nang kinol yung hamon niya, umatras. Pinahiya niya yung kanyang lahi. Pamilya Duterte, na astig yung kanyang pagkakakilala ng mga tao, maisog mas astig si General Torre. Pinahiya niya yung mga taga Davao. Lahat ng mga taga Davao, pinahiya niya. The least mga kababayan na pwedeng gawin ni Baste, mag-resign na lang siya bilang acting vice mayor. Acting mayor. Kasi mayor siya, tumakbong vice mayor kasi mayor si Digong. Hindi man makaupo si Digong kasi nasa Dahig. Kaya siya yung acting mayor. The least na pwede niyang gawin to save his face in honor of the family.
at yung honor ng mga taga Davao for Baste to resign bilang acting mayor ng Davao City. Yun ang pwede niyang gawin, mga kababayan. In fact, a warrior who refused could be punished by their own people. They might be executed by their own kin, kicked out of the tribe, or even sold into slavery. Nakita ninyo? So yun ang pwede niyang gawin, mga kababayan, ngayon para mailigtas sa kahihiyan ang mga taga Davao for Baste Duterte to just resign. Kasi nung panahon, mga kababayan, pag ganyan, nag-challenge ka, tapos ikaw yung umatras, sisipain ka mismo ng mga katribo mo, palalayasin ka at gagawin kang slave. Di ba? Para turuan ka ng leksyon na pinahiya mo ang iyong lahi. Isang malaking kahihiyan, mga kababayan, ang mag-refuse. Siya pa naman yung naghamon. In fact, a warrior who refused could be punished by their own people. They might be executed by their own kin. Pwede siyang patayin ng mga kapamilya niya. Kick out of the tribe or even sold into slavery. Bibenta kang maging alipin. Tattoos among warriors were not for fashion or showing off. They were sacred and had to be earned through bravery and real accomplishments in battle. Each tattoo told the story of the warrior's courage and valor, and it reflected the status within the clan and tribe. Kaya sabi ko sa inyo, tanggalin na lang niya yung tattoo niya, misrepresentation. Gusto niyang magmukhang astig, matapang, pero hindi naman totoo. Di ba? Lahat lang satsat. Kaya binas siya, pinutakti po ng mga bashers. Sayang yung tattoo. Dangan yung purma niya. May makapal na bigote, itsurang maton, mga kababayan. Pagkatapos, ganyan lang pala. Umatras sa laban ng isang matanda na, mga kababayan, 54 years old general, na mismong siya naghamon. Siya, mga kababayan, 37 years old, napakabata pa. Kayang-kaya niya, mga kababayan, sa pangangatawan. Malaki yung katawan niya. Lahing German siya. Malaking tao si Baste. Pero tumiklop, talagang malaking kahiyan po ang dinala ni Baste sa kanyang mga lahi. Damay pati yung Germany. Nanay niya, German, si Elizabeth Sederman. Pinaya pati yung Germany. Yung mga German po, matatapak. German dog. Di ba? Bragging was not admired either. Yung pagiging mayabang. In fact, it was seen as a sign of weakness. Real warriors did not need to talk themselves up or look down on others, even their opponents. Ang totoong warrior po, yung ating Pangulong Bongbong, unang-una sundalo, talagang warrior siya. Hindi siya masalita. Napakabait niya, mga kababayan. Very meek, very humble, mga kababayan. Never na nagyabang. Pero tingnan ninyo, in his administration, ilan yung mga malalaking taong nakulong? Si Digong, si Pacquiao, si Tebes. O di ba, mga kababayan? Yan ang totoong warrior. Hindi nagsasalita. Matapang, mga kababayan, na totoo. Wala kang marinig na kung ano. Magkikita mo na lang ang resulta. Kaya sabi ni Sara doon sa interview sa kanya, sa Dahig, hindi man niya yan mabait. Nagbabait-baitan lang. Nakalata na. Sabi ni Newwick, ngayon lang ninyo na-realize na totoong matapang yung ating Pangulo. Maipakulong ba naman yung tatay mong maiso? Di ba? Si Pacquiao, si Tebes, lahat ito mga sabi nila, mga matatapang sila. Yung isa may-ari ng universe. Kayang patigilin yung
patigilin yung lindol. Stop! Pero hindi niya napigil yung pag-aresto sa kanya ni General Torre. Di ba? Pati yung si Digong na deliver doon sa The Hague. So, real warriors did not need to talk themselves up or look down on others, even their opponents. They let their actions speak for them through what they did in battle, not what they said. Ayan po ang totoong warrior po. Hindi nagsasalita. Ginagawa. Dinadaan sa gawa. Makikita mo yon sa result ng mga actions niya. Madaling sabi, ang real warrior po na talagang maisog, yung ating Pangulo. Nakita yung resulta eh. Pati yung China, hindi po umobra yung China po. Hindi nagpapasindak ang ating Pangulo sa China, sa pambubuli ng China. Yan ang real warrior, pero hindi siya nagsasalita. Makikita mo sa mga actions ng ating Pangulo. So sabi dito, this is what true Bisaya warriors stood for. Bravery, no matter the odds, not cowardice or excuses, especially if you were the one who issued the challenge in the first place. Sayang talaga ng tato, mga kababayan. Pinahiya ni Baste yung lahing Dabawenyo, lahing Duterte, pati yung lahing German, tumiklop sa 54 years old na general. Hindi anak ng presidente na maisog. Pero yung tatay ni General Torre, isang bayani, isa din nga sundalong matapang. Mindanawan din si General Torre. Hahamunin mo yon. Yan ang totoong matapang na Mindanawan, si General Torre. Hindi mga kababayan yung taga Davao na sabi maisog, pagkatapos tumiklop lang. After na magamon, siya yung tumiklop. Kaya nabas. Pinutakti ng mga basers, mga kababayan si Baste. Basahin ko po. Ito yung report ng Abante. Agad pinutakti ng mga netizen si Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte matapos niyang maglatag ng kondisyon bago ituloy ang 12-round charity boxing match nila ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. O di ba? Yung 12 rounds nga, ni-reduce na niya, 10 rounds na lang niya. Habang tumatakbo sa gitna ng ulan, si General Torre, diretso yung practice niya. 10 rounds na lang, basta ituloy mo, lumaban ka. Ikaw naman yung nag-amon. Patingnan natin kung anong sagot ni Baste na 10 rounds na lang. Hindi kaya yung 12 rounds, 10 rounds. Kahit nga sabi ko, mga 3 rounds lang. Basta't matuloy. Fundraising lang naman po ito. Katuwaan, sabi ni General Torre. Laro lang naman nga niya ito. Para naman yung galit ni maibsan. Ibuhos niya doon ang galit niya kay General Torre. Bugbugon niya ng todo-todo kung kaya niyang bugbugin si General Torre. Ang problema, naduwag si Baste. Sabi dito ni Maureen, talagang popotaktin yan si Bastos kasi siya ang naghamon, nagsuntukan, tapos nung pinalagan siya, atras siya at magtatago sa kanyang mga kondisyones. Abay, matindi pala ang kaduwagan ng Duterte na to. Si Maureen, Bisaya ito. Lahi ni Lapu-Lapu. Taga Ormoc City. Isang Marcos supporter. Kasama natin. Isa din siyang vlogger. Kasama natin na bumisita sa Palasyo Malacanang noong ma-invite kami noong December. Christmas party. Huwag ipaiya ang lahi ni Lapu-Lapu. Di ba may lahing Bisaya din si Digong? Taga Leyte siya eh. Nag-migrate lang papuntang Davao. Nawala na yung lahi ni Lapu-Lapu. Pinahiya pati yung lahi ni Lapu-Lapu, mga kababayan. Sabi ni Jom Siabot, like father, like son. Puro nganga. Sabi dito ni Mas Uhirol sa Nipse, Pacman versus Varios.
Result, draw. Torre versus Duterte, result, drawing. Drawing lang pala. Di ba? Sabi ni Rolly Rodriguez, God bless po, Sir General Chief PNP Torre. Hindi po issue dito ang manalo o matalo. At ang lahat ng ito ay hindi po aksidente dahil inaalaw po ni Lord na mangyari ang ganitong pagkakataon. God bless po, General Torre. Bonus na lang kung darating ang mandirigma galing ng Davao. Si Acting Mayor Baste at ipag-pray po natin na dumating nga siya dahil matapang siya eh. We hope hindi sa salita lamang at makita sa gawa para na rin sa Davao City. Peace. Stock Bodol ng Masang Pilipinas. Wala mang problema si General Torre. Ready din si General Torre matalo. Ang sa kanya, manalo matalo, sabi ni General Torre, importante makatulong. Kasi nga, fundraising, charity boxing match. Importante niya. Kaya, sabi ni General Torre, dumating man o hindi dumating siya, tuloy. Diretso po siya doon sa, sa Rizal Memorial Coliseum. Kasi, after ng boxing, kung nandun si Baste, diretso ang pag-deliver ng ayuda. Kasi may mga sponsors na po. Nakakasa na po yung mga sponsors. Kumbaga, entertainment yon. After ng suntukan nila, diretso sa pagtulong sa mga nasalanta ng krising, yung mga nabahak. O di ba napakaganda po? So, alimbawa pa, natalo, na-knock-out ni Baste, si General Torre. Okay lang yung kay General Torre. Kasi, si General Torre naman matanda na eh. 54 years old. Di ba? Si Baste, 37 years old. Kaya lang, sabi ni Montulfo, tatalunin na niya, baka ma-knock-out sa first round lang. Itong si Baste, kasi hindi maalaga sa katawan. Laging umiinom, gabi-gabi umiinom, tapos yung chicks. Inaaboso yung katawan niya. So malamang mas maresistensya si kaya umatras siya. Mas maresistensya, mas fit itong si General Torre kasi lagi siyang nag-exercise. Sabi ni Inchong Barbie Manchay. Sabi ni Dibyong Kulayko, when you bite more than you can chew, for sure mabibilaukan ka. Sabi ni John Jack, the running man coming soon. Sabi ni Michael de Los Angeles, okay na yan kaysa maging katawa-tawa ang Pilipinas. Sabi ni Gino Castillo Javier, sabi ko na magdadahilan to duwag talaga lahi niyan, mabunganga lang. Sabi ni JJ Santiago, run Baste, run. Sabi ni Paul Simon, bakit ayaw ni Baste sa boxing match nila ni General Torre? Number 1, mandatory drug test before ang laban. Number 2, sa boxing, hubad ang boxer sa torso level, makikita ang triad tattoo niya sa likod. Sabi ni Serex, Oricol, kaunon mo ng gali hambal mo Baste, kala ko isog, kay taga Davao, pirdi gali ng FBI. Sabi ni Rain Mondihar, bayot ng Davao City. Sabi ni Mahilig sa kutse, ang naghamon, nagbigay ng kondisyon. Sabi ni Winnie Mateo, birds of the same feather, flock together. Sabi ni Mary Ann Marabe, militar, mana sa tatay niya, bunganga ang panlaban niya. Salute to you, Sir Torre, may word of honor ka. Sabi ni Mark Binag, kaduwagan talaga ang ganyan na estilo. Bakit kailangan pa ng kondisyon siya ang naghamon? Dapat pumunta na siya yung kung ano-ano ang hinihinging kondisyon. Sabi ni Gons, ibig sabihin panalo na si Torre. By default, si Baste, kunyari lang yon condition, pero naduwag talaga. Sabi ni Dexter T, pro Duterte ako, pero sana hindi na niya dinagdag yung kondisyon na follicle test. Marami pang ibang oras for that. Lumaban ka na ngayon without any condition. Sabi ni Mel Santa Juana, duwag naman talaga, mahilig maghamon pero hindi kumakasa. Girly talk lang pala alam na away ng mga Duterte. Sabi ni Asal Raj, duwag
niabot naman sa presidente ang kondisyon ni Baste, talawan. Sabi ni Francis Balesa, no yagbol si Baste. Sabi ni Roberto Atienza, captured by his own trap, victim of his own crime. Sabi ni duwag ka, huwag kang magtapang-tapangan, katulad ka lang ng amahan mo at kapatid mo, mga bibig lang ang matapang, bully ka lang tibas. Sabi ni Timothy, tapang maghamon sa matanda tapos nang pinatulan, atras pala, duwag. Sabi si Veronica, wala na sigurong natirang hiya itong si Baste. Nung hinamon niya si Carbonell, ni anino niya, wala. Puro matatanda sa kanya ang mga hinahamon niya. Duwag, hindi ka nga sumipot kay Carbonell. Sabi ni Anon, hindi pwedeng labanan ni Baste si Torre dahil matanda na ito. Bilang respeto sa matanda, hindi dapat labanan ni Baste. Yan kasi tanda ni Torre. Kung si Torre na kaya niyang ipadakip si Duterte, na alam niyang binibilang araw niya sa katandaan niya, pues hindi ganon mag-isip si Baste. May respeto yata si Baste sa tigulang. Anong hindi pwedeng labanan? Siya nga naghamon. Kung siguro si General Torre yung naghamon, ay hindi pinatulan ni Baste, iyon, tama yung argumento po ninyo, yung statement ninyo. Siya yung naghamon, tapos kinol ni General Torre na isang matanda, siya yung umatras. Ano yon? Kung hindi karuwagan ang tawag noon. Sabi dito, ano Baste, mananatili ka bang duwag? Ayan, si General Torre po. Desidido talaga si General Torre para sa fundraising campaign. Tuloy, kahit hindi sisipot si hindi sumipot si Baste kasi para ito sa charity, para ipantulong, maayudahan yung mga napakaganda ng purpose ng boxing match, tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. So anyway, kung hindi pa po kayo subscribe dito sa ating YouTube channel na bago, Life with Dante M, click subscribe po ninyo. At saka, ito po yung bagong product naming binibenta online. Yung gusto magnegosyo po nito, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mag-message na lang po kayo sa amin. Sa akin po direkta, or kung hindi doon sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Yan po. Kapon, ship pa lang po siya. Thank you Lord sa lahat ng mga nagtiwala from local and international. Yan. Yan yung order sa kanya. Shinip sa GNT Express. So, lagi ninyong tatandaan po, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.